Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys, so today is our day 4 here in Spania. So before anything else, kung bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, and subscribe, and pakihit na din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. So before anything else guys, gusto ko lang i-greet ang mga magulang ng aking mga kaklase, Tita Joy, sino pa ba? Kung nanonood man, Ma-Joy, kung nanonood ka man, at sa mga kamag-anak po ng aking mga kaklase, hello po. And for today's video everyone, tayo ngayon ay nandito na sa Malaga, Spain. So dumating po tayo dito ng 7 o'clock in the morning, so natulog lang kami sa van. Literally habang nagbabiyahe kami, so yung mga drivers lang talaga yung puyat, and I'm not the driver for this trip, and I will never be a driver on this trip dahil sila yung nakatoka sa pagmamaneho. So nandito tayo sa Malaga for 2 days dahil maglilibot tayo, and at the same time ay para makita ni JV yung relatives niya. So for today's video, tayo ngayon ay mag-hike ng kaunti papunta dito sa El Caminito del Rey. So bibigyan ko kayo ng information about the El Caminito del Rey pag nagkaroon na tayo ng wifi, kasi naiwan namin yung wifi namin sa Airbnb dahil china-charge namin, and kakamadali namin wala akong na-search. So makikiconnect lang muna ako sandali, and mamaya may papakita ko sa inyo dahil maganda dito. Yung vibes niya parang yung sa Kazakhstan yung nagte-trending ngayon na like may lake and then kita yung mountains. Parang ganun yung vibe niya. Pero anyhow, hopefully soon we can visit Almaty, Kazakhstan. But for now, let's focus here on Barcelona. So kung gusto niyo panoorin yung mga ibang countries na napuntahan natin, nandyan lang yan sa ating playlist. Just don't forget to visit our pages, our Instagram, and our TikTok. Magpa-pop up na lang dyan yan bigla para masubaybayan nyo kung nasaan na tayo babiyahe. So yun lang muna for now. Nag-aantay lang kami ng 10:20 in the morning dahil buti pinayagan kami na sa next store na kami sasama. Ayan, nakakonect na tayo and nakapagpa-search na rin tayo. So ang El Caminito del Rey pala is, English translation niya ay The King's Little Path. Ito daw ay isang sikat na pasyalan dito sa Andalusia, Spain, na kilala sa napakamamanghang tanawin at reputasyon nito na mapanganib na daan sa buong mundo. So, kaya siya pinangalan ng El Caminito del Rey dahil sa nilakaran daw ito ni King Alfonso XIII noong 1921 upang i-open ang Conde de Guadalhorce Dam. Tinawag din to na most dangerous path in the world dahil sa paglipas daw ng panahon, ito ay napabayaan ng maigi at ang mga bahagi ng walkway ay gumuho dahil sa mga kalamidad na nangyari. Sinara ito noong 2000 dahil sa seryosong aksidente dahil may namatay. And then after that, nagkaroon ng malawakang restoration and inopen siya ulit for public nitong March 2015. Meron siyang one-way na ruta. Nagsimula ito sa north, malapit sa Ardales, at nagtatapos ito sa El Chorro. May shuttle bus na magagamit upang ibalik ang mga bisita sa kanilang pinanggalingan. So isa rin to sa UNESCO World Heritage Site, at mayroong kampanyang maideklarang El Caminito del Rey bilang isang UNESCO World Heritage Site dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan, industriya, at kalikasan. So ayan, nabigyan ko na kayo ng information. And just the glimpse ng mamayang pupuntahan natin. Kasi sabi ko sa inyong Kazakhstan feels. Pupuntahan natin yan, pero magpo-focus muna tayo sa ating tour dahil late na tayo. Ayan po ang suot ni Jess, ni Micah, ni Diana, ni RM, ni JV. Huwag mong pakita, mamaya ka na. Nick? Hi. And then, hiking. Hiking yan, be?
Canada. So that's how you hike there? Yeah. Okay. When you're a star like she is. Yeah. Not everyone does that. You have to be a star. Ngayon nakain muna kami tinapay. Habang nagpa-umpisa kami sa hike. Mali yung sapatos ko. Well, it will turn to brown. Because I'm wearing white shoes, guys. And ayan yung haba ng lahat ng mga magtutour ngayon. Grabe, no? Ang dami. So, isa talaga siya sa mga sikat. Oy, Pat, alam mo, tag siya as one of the most dangerous path in the world. Itong El Caminito Rey. So, imagine, bago naka-ganyan ka, Dangerous, if this is the most dangerous path, you will see me again when you go down. I will not go up. Siya, mamaya na lang, guys. Ikaw na bahala sa video dyan, ha. Send mo na lang sa akin. So, ayan, papasok na tayo ng tunnel na 150 meters. So, 2 oras daw tayo maglalakad. And along that, magpipicture tayo, mag-stop over. Then, meron din naman daw mga toilets na pwedeng makatae si Patricia. So, yeah, more or less montage yung makikita nyo ng mga views. And then, kapag may discussion siya, titigil tayo, makikinig tayo, and then, i-relay ko sa inyo yung info. Para pagdating nyo dito, hindi nyo na kailangan ng guide. Na hindi pwede yun, guys. You need to have guide daw dito. Kasi, pero sabi nila, before, hindi na, pwede na. Kasi 2 months before ang booking. Oo. 2 months? Make sure nyo lang, ngayon, na ni-restore siya, tingnan nyo yung daan. Hindi na siya like sira-sira. Kasi before daw, it was closed kasi someone died. Then it was just reopened last 2015. And it's considered as one of the most in English. It's considered one of the most dangerous paths in the world. Yeah. Yeah. Before, but it was renovated. It was closed last 2000. Then they reopened it last 2015. So it's all safe now. Ayan na, contractor yarn. Ayan ang mga ito na ang mga anak ng contractors. Ang mga Nipo babies. Ayan. Sisikipan niya pa yan. Oh, diba? So for the next 2 hours, saka ganito kami. Even in the pictures, bawal kami magtanggal ng helmet. So, pasensyahan na lang kung ano itsura. Hindi talaga. So ayan, to add up lang dun sa mga discussion kanina. Actually, wala akong natandaan. Yeah, yun nga. Yung sinabi ko lang din kanina na kaya nga to pinangalan ng El Caminito del Rey dahil nga nilakaran siya ni King Alfonso XIII noong 1900s. Ewan ko. Eh mamaya, wala tayong signal.
Grabe guys, oh, sobrang nakakalula. Imagine niyo yan kung gaano kataas yung nasa ano natin. Pero sobrang ganda niya. Isa to sa mga... Last week lang kasi namin to guys pinlano na idagdag yung Malaga. Pero I mean, hindi ka magsisisi be. Kahit na may acrophobia ka, lalaban yan. So, first part pa lang to nung hinahike namin. And guys, kahoy lang talaga siya. Anytime na may malaglag kang gamit, you have no chance para makuha yun. So anyway, ayusin lang natin yung helmet natin and then baka kasi malaglag eh. Magbayad pa ako. Ayan, may papasukan tayong Walang nangyari, be. Walang nakakita sa akin. Yeah, I'm okay. Yeah, we're cool, right? Wala. Cellphone mo. Dala na sa akin. Ano nangyari sa'yo, be? May nangyayari. Dumulas ako, be. Hindi yung sapatos ko yung madulas. Ay, grabe. Buti pa ako. Paumpisa pa lang ako ng vlog na. Nadulas ako. Mali! Wait lang, be. Nakakahiya. Ang dami nila. Yeah. Tinatawag nila yung guide. Inaano nila kung okay lang ako. Anyway, I'm fine, guys. I didn't hear anything. I was just like this, man. What the hell? Siguro mga 5 baitang yung binagsakan ko. Ang dulas ng shoes ko, be. Hindi kita ina-expect na ikaw yung babagsak. Kala ko si RM. Tumingi pa naman ako sa hinahakbangan ko. Kasi vlog ko pa mag-vlog. Mas importante yung vlog, guys. Alam nyo kung gaano kayo ka-importante sa akin. Kahit buhay ko na yung nakataya, kailangan ko mag-vlog. Sabi pa niya pag buhay niya, di ba? I'm okay, pero humarap na sa atin. Kaloka naman yun, guys. Nalaglag ako. Anyway. Ayan, yung nakikita nyo ngayon, yung nasa harapan na bridge, yan na yung dating bridge na ginawa. And ngayon medyo ano na siya, oh. Buo pa naman yung steel, kaso may mga tipak na yung bato. And ito nga yung dinadaanan natin ngayon, yung bagong way nila, yung ginawa ng mga engineers. So they just done it for 1 month lang daw. Dahil kailangan daw talaga ma-restore. So binudgetan talaga nila tong area na to ulit. Pero nakakatakot, no? Siyempre, as the time goes by, rurupok yung mga bakal na yan. Tingnan mo, oh. Hopefully, hindi siya bumigay agad habang nandito tayo. Pero yeah, sana na-maintain din nila. Hindi lang yung basta nilang ginawa before. Ayan yung view. Guys, iiwasan ko masyado mag-vlog, lalo na kapag may hagdan. Baka mahulog-lug-lug na naman tayo. So ayan, try daw natin yung chocolate nila. Anong lasa pa? Lasang chocolate? So eto. Parang date.
Dates. Parang mas lasa siyang dates sa akin. The leguminous family, the same as lentils, chickpeas, and such. So you put it in water, it's more meltable, so you can treat better. Isang kahoy. You're just gonna ground this fruit Isang date. powder out of it. So we Pero masarap yung dulo na. that flour, we make cookies, bread, pastries. So yun yung bunga nung kulay itim na prutas doon, guys. 8.4 degrees. Yan. So you might need a sit that. After warming. So yun yung kinakain namin ngayon. Sarap siya, in fairness. So, I'm not trying the pastry because that's usually my first pastry, like a cookie made out of this, and it's delicious. It reminds Nasaan me ang of like seeds? the cinnamon. Nakain ko din yung seeds. So it tastes like that. Wala na, nakain ko din the whole thing. Nalunok ko na eh. Vitamins, good carbs. Kaya mo na. It's even good for diabetic people. It's gonna keep the glucose. Okay, medyo tinigilan ko yung vlog kanina kasi medyo natakot ako. Baka madulas na naman ako. Ngayon, nandito na kami sa isa second trail on where ito na yung pinakamataas, like 105 meters above kami kapag akyat namin. So, papakita ko niya sa inyo yung umpisa, then let's see kung makakapag-video pa tayo later kasi sabi niya sobrang hangin daw. So, much better na i-keep yung mga gamit before malaglag. So, anyway, tatry natin para makita nyo din. Pero for now, pakita ko sa inyo yung dadaanan natin ngayon. Grabe, ang ganda, no? Guys, if pupunta kayo dito, try nyo to. Spend lang talaga kayo ng like 4 hours for the whole duration. Pero, it's worth it. Promise. Then, imagine mo yan, no? You're exploring hidden landscapes. And, for only 15, I think this is 16 euro. Imagine niyo 16 euro lang siya. Hindi to kasama. UNESCO World Heritage, pasok to. Pero hindi siya kasama sa Seven Wonders. Tubataha. Tsaka yung ano yun, yung cave. So anyway, let's focus here. Nandito tayo. Bawal daw tumigil, be. Bawal tumigil. May ano, oh. May yellow. So, mabilisan lang. Pag ako pwede na. Smile guys, smile! Hi! Ayan, nandito na tayo sa hanging bridge. And iilan lang yung allowed na tumawid. So, mukhang hindi tayo makakapag-picture be dahil mabilisan lang. Kanya-kanya na lang. Natapos na yung tour natin and nakakapagod siya. Pero masaya. Sobrang init lang din talaga. Kaninang mga bandang nagkakalahati na. Then samahan pa ng lakad mo. So talagang papawisan ka. It's a good experience. Try nyo siya pag nandito kayo and if marami kayong oras. Make sure nyo lang din na mag-alat kayo ng maayos na oras. Dahil medyo mahirap yung biyahe. If nakakotse kayo, more or less 1 hour. Then if magte-train kayo, nasa ganun din. So, dapat maaga-aga talaga kayo dumating. Next stop naman natin, babalik tayo dun sa pinagparkingan natin ng kotse. And then yung pinakita ko sa inyo kanina sa likuran ko na like lake na blue. Pupuntahan natin yun and kukuha tayo ng shots. So yun lang muna for now. Nagpapahinga lang kami dito and then mamaya mag-start na ulit tayo maglakad. Sakay tayo pabalik. Guys, nandito na tayo sa Parque Ardales. Isa to sa mga pinakamagandang lake na nakita ko sa buong buhay ko. Pero I'm really hoping na El Kiosco. So this is El Kiosco. Excited na ako makapunta ng Almaty, Kazakhstan para makita ko yung mas magandang view. Grabe. Mapakita ko siya sa inyo. Dito to sa pinag-umpisahan namin ng tour kanina kasi nagbus pa tayo pabalik. Hindi ko na yung video yan kasi init at pagod na kami. And yeah, pakita ko siya sa inyo guys.
Ayan, tatalo na sila. Nagsuswimming na sila. So, tayo hindi yata tayo magsuswimming. Kasi wala tayong tsinelas. So, cheering squad na lang tayo. Ayan, no? Malamig, Pat? Mainit na? Ayoko na. So, ano tamang sagot doon? Tapos pag mainit na, pag malamig naman. Ayoko, kasi malamig. Tatlo kaming naiwang, hindi maliligo. Ayan na. Sige, bibidyoan ko kayo. Swen, no, dito ka lang. Saan ka naman? Papansin ka naman dyan eh. Tatalon sila. Tatalon ka. Guys, alam nyo ang tagal? Yes. Push Pat. Push her. 1. 1. Sabay-sabay kayo. 1. Guys, we need to count 3, not just 1. 1. Fuck. Yeah. 1, 2, 3, 5. Ano ba yung counting, be? 1 to 20? Hindi ba nawawala yan? Eh, pag nawala yun, lagot ako. Eh di, another. True. Dito na. Pat. Oh. Tagal? Guys, 1 minuto na, oh. One. Wait. Wait. Go. 1, 2, 2, 3. 1. Fuck! Just jump! Oh, wait. Ano pala? Count the 1 to 5. Hey, guys, 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5! Ang baba naman pala eh. You're such a star! Go! Come on, guys! Bear! Ano na, be? Ay mo lumundag, be. Galit lahat. Galit lahat. Ba't kasi nagpapabilang ka pa ng 5? Go! McDonald's time! I thought matatapos tong biyahin na to na hindi kami nadaan ng McDo, pero mali ang akala. McDo pa rin ang bagsak, mga ate corn. Okay na yun kasi nagmamadali kami, kikitain pa namin yung kamag-anak ni JV. So, load na lang muna tayo. And let's see. Ay, may pistachio. English. Hindi na natin kakat, guys. Tingnan nyo, oh, may mga ano. Skip login tayo, be. Take away, no? So, oh, may pistachio silang McFlurry, oh. So, let's see first. Burgers and menu. Menu sila, Mac Extreme Double Dippin' Cheese. May double Mac Crispy and Bacon. Mac Crispy and Bacon. Ano sa'yo? Walang set na. Eh, may set meal yan. Mamili ka lang muna. Balikan ko kayo. Order muna kami, ha? So, ito na yung meal natin. Hindi tayo nag-dine-in kasi may hinahabol tayong oras. So, dito tayo magre-review sa kotse. So, ang pagkain ko ay nawala ako. Sorry. Meron tayong sour cream na shake fries. Berinig yung music. Nag-run the world. So, lalagyan natin siya. Mag-shake tayo. Pero natikman ko na to kasi si Micah bumili sa Barcelona nito. Yan. Bagyo. Shake lang.
Bago masarap yung ano ni Diana, yung chicken nuggets niya guys, na may ano yun, Pat? Ayun, narinig nyo naman. Then ito ang ating meal. Yan. So ang atin ay double crispy chicken with bacon. See? Mukhang masarap siya. And bago tayo umandar, meron din ako. Nakakatawa dito guys kasi meron silang pistachio McFlurry. You have that too, JB? Yeah. Oh yeah. Syempre, these are the version of McDonald's here that we need to try. Sarap siya guys. So yeah, kain na muna kami. Balikan ko na lang kayo. Yeah, yung kay Pat pala. Yun. Kung nakita nyo, pulled pork yung kay Pat. Yan. Zoom natin. Ay. Yeah, show it to them. Masarap din yung kanya. And yung kay RM naman ay Regular fries? Double. Yeah. Yeah, pakita mo sa kanila. I want a regular fries, but you want it. May deep cheese. Babe, what the fuck? So yun lang, kain na muna kami. Wala ako. Then, balitaan na lang namin kayo ng verdict afterwards kasi baka malaglag yung camera natin. So focus lang muna kami sa pagkain. Bye! Nandito na tayo sa dagat. And ang ganda niya. Kailangan lang natin makahanap ng court. I mean ng Beach Valley Court. So pakita ko muna sa inyo, may piña colada dito sa gilid. Ang daming tent sa harap. Panatag ang dagat. Perfect for resting. Siya, pakita ko sa inyo. Bago yung vicinity doon, ang ganda din. Pakita ko siya sa inyo guys. So habang naliligo sila, ako naman, maglilibot muna tayo. Huwag nating sayangin yung opportunity na habang may araw is mag-ikot tayo. So yung time ngayon ay 7:31 na ng gabi. And maaraw pa rin naman dito sa Malaga. So dapat mag-iikot pa kami. Ang dami namin pwede pang mapuntahan. Ang dami pa natin pwedeng puntahan guys. Unfortunately, hindi na yun kaya ng oras dahil magdidilim na rin. And mostly kasi gusto namin magdagat. Kaya after namin magpunta ng Marbella, pinadala na kami dito agad, immediately, para makapag-swimming. So ngayon, maglilibot muna tayo. Wala akong tsinelas. Look. Lang, ayan. Ayan nyo. Wala akong tsinelas kasi nakasapatos tayo and nasa buhanginan na tayo. So, dadiretsuhin lang natin to hanggang dulo. Then, let's see kung anong meron. Kaso kasi yung mas air, dito na tayo sa kabila. Total, ito lang naman yung laman. Mamaya lalakarin natin yung kabilang section. Kasi doon yung mas live layer. So, yung kabila is, alam nyo itong saan ka ba ito na-imagine? Saan natin siya pwedeng i-differentiate? Siguro somehow pareho siya ng Costa Nova. If hindi nyo pa yung napapanood yung Costa Nova vlog natin, punta kayo ng ating YouTube channel, playlist, click nyo yung Portugal, nandun siya. So, ganito yung vibes na binibigay niya. Medyo posh tong area na to, tong Portabanos. And marami kang pwedeng gawin. Yun lang yung masasabi ko. Kasi pwede pa tayo maglakad dun sa kabilang dulo eh. Hopefully later kapag kapag naisipan nila, makapaglakad tayo dun sa kapila.
Pero for now, sige, lakarin lang muna natin para mapakita ko lang sa inyo hanggang dyan lang sa monument. Kasi sayang. Medyo gabi na rin kasi talaga kami dumating dahil yun ngang activity natin kanina, alas 2 na rin tayo natapos. And kailangan din natin makapunta dito, 1 oras din bago tayo nakabiyahe papunta dito, so mga 3 o'clock na. So mga 4 PM nagbabiyahe pa kami, medyo natagalan din, ganyan. Naligo pa kasi tayo dun sa pinakita ko sa inyo kanina. So all in all, yeah, most of the day ligo at saka hike yung ginawa natin. Hindi naman kami nagsisisi sa activity namin kasi it's a very nice experience, lalo na yung El Caminito del Rey. Try nyo siya guys kasi sobrang gandang experience yun. Gusto ko rin magpinya colada, anyway, mamaya try natin. So medyo binibigay niya ng Vegas vibes itong area na to, ayan. Hindi na ako makapaglakad ng malayo guys ha, kasi nakapaalang talaga ako. Ayan yung vibe sa binibigay niya. And dun sa kabilang section, isang halera pa yon ng parang mga restaurants and like that. Hopefully later after namin dito sa area na to, makapunta tayo doon kasi lalo na pag gabi. I'll try to put some clips ng gabi para mas ma-appreciate din natin yung itsura nito ng gabi. Alam nyo, nakakapanghinayang kasi parang medyo nagmadali tayo sa mga areas na pinuntahan natin. Pero anyhow, kasi naging botohan naman kasi yung mga areas na gusto naming mapuntahan. And if there are any activities na gusto ng bawat isa, we have to vote if pasok yun sa gusto naming gawin. Then if time permits na gagawin namin yung gusto namin, gagawin nila yung gusto nila, then that's the time na pwede tayong mag-separate ng ways. Pero most of the time kasi nagbotohan kami. And we're happy naman with our decisions. So ayun, yun lang muna yung masishare ko for now. Maganda yung vibe na binibigay nito sa akin. And hopefully, mas maganda yung gabi. Today is, ano ba ngayon? I think it's Tuesday today. Yeah, Tuesday today. So medyo patay yung mga turista. Kaya hindi rin ganun kadami yung mga tao. So yun lang muna, i-cut na muna natin dito. And babalikan ko kayo mamaya kapag nakapaglibot na tayo after nating maligo. Andito na tayo sa isang area na malapit lang dito sa pinag-swimmingan natin kanina. So dito tayo kakain. Dito tayo dadalhin ng tito ni JV. Meron siyang recommended na restaurant. So medyo matamlay yung gabi. What I meant to say is matamlay yung vicinity dahil it's a Tuesday night. Wala masyadong mga kaganapan dahil halos lahat ng tao ay nagtatrabaho. And hindi naman ganun kapik ang turista. Dahil medyo pa autumn na rin naman. Medyo mainit-init pa actually guys, if you are asking. Or if you have any like doubts. Alam nyo na ang Spain ang pinakahuli sa European countries na magiging malamig. Sa UK malamig na. Sa ibang countries ng Europe malamig na. Pero sa Spain mainit pa rin. It's still a good place to visit up until January, February. Lalo na yung Ibiza. Ano pa ba yung mga nasa Palma de Mallorca. Yan yung mga area na pwede nyo pang bisitahin ng mga winter season na kasi mainit pa rin daw doon up until those times. So yun lang muna for now. Siguro magva-vlog na lang tayo pagdating natin doon. Then bibigyan ko pa rin naman kayo ng glimpse na kung nasaan tayo. Of course, as our tradition, every country na pupuntahan, titikman natin ang kanilang beer. Bago pa mag-end yung travel natin, kailangan makatikim na tayo. Sarap ang beer nila.
So, since hindi kami makain ng paella, dahil seafood lang ang paella nila, so karni-karnihan ang atake namin. So, ito ang menu nila, guys. May ensalada mix. Ayan, post nyo na lang if you want. Tsaka guys, ang mura ha. Sobrang mura. Ito na yung pinakamurang natikman na nakakainan namin sa buong biyahe. Ayan. Ito. And sa likod. Yan. So, ang name ng restaurant ay En La Esperta de Esquino. Recommendation by Alright. Ito na ang aming food. Paella. Hindi tayo nakain yan ng seafood. So, sila lang. Squid. Anong pangalan yan? Clams. Can I have one more? Carnes. Another carne. Paella. What's that, Nick? Razor clams? Clams as well. And maraming patatas. So, that's our food, guys. Kakain na muna kami. Balitaan ko na lang kayo mamaya. Tapos na tayo kumain. And napakamura ng pagkain namin, guys. Sobrang mura ng pagkain dito. Sobrang nakatipid din kami dahil nilibre kami ni Tito. Pero doon, puntahan niyo yung resto na yon kasi yun yung pinaka-cheapest na nakainan namin in the entire stay namin dito sa buong Spain. So, if ever na nagustuhan niyo yung vlog natin, I think I'll end the vlog here. I think we've covered enough and napakahaba na rin ang vlog na to. Sana ay nagustuhan nyo. And magpe-Playboy bar muna kami. Oh, hot girls. Ay, hindi. Bawal pala yun sa'yo. Hot girls. Yeah, yes guys. Cash lang. Take note na cash lang siya, guys. Cash basis. Bawal ang tarjeta or card. So kung nagustuhan nyo yung vlog, huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment. Sige, ikaw na ba? Tapusin mo lang. Wait lang, nasaan ka? Huwag kalimutan mag-subscribe. Magpakita kasi. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka sa ating latest videos. Thanks for watching! Bye! Bye! Adios de putas. Bye, soccer ball. Bye.